Kain na sila ng breakfast na. Papa na. Don't eat Cheetos. No, tinadakdak. No, I want the tinadakdak. Tinadakdak. Mag-medication. Dobre, kuya. Mag-prepare na kami para bukas. Sige, Papa. Good morning, good afternoon, good evening, mga titos, titas, amigos, amigas. Oh! Wait! No, no! Okay, ka. No, tinadakdak. I want to know. Ano ka, Philip ko? Yes, Papa. Philip, I'm ready for this. Thank you. Rosie, Papa. I'll give you the medication. Papa. Tadi? Mia. Makan ni, Mia. Mia. Pekne, Aisha, Papa, Filipko, nielen mesto Aisha. Kiriklo! Excited na sila. I need to clean here first. I will pack our all stuff, libre. I need to bring your sleepers, your clothes. Libre. And Balloon Yakufo. Proceed. A kufo. Kofo. Mommy, it's a bag. Ah, libre. That's a big bag. Mommy. Ah, okay. The Vilky luggage, libre. I know. Ah. But you like them wheels. Linisan ko lang to bahay namin bago kami aalis. Ah, dobre, share ni. Then, tapos nang kumain si Philip. And then, naglaban na rin ako ng mga damit para pag balik namin dito, okay na ang lahat. Ayan, nakasalang na yung damit. Mamaya, isampay ko na lang yan. Kuya Wisko, you need to drink medication. Ako, tidadakdak. Okay. Bibigyan ko pala sila ng medication. Na medication siya. Pokey. Gara lagi dahil ba? Basta aalis. Ginawa namin way na magbakasyon. Walang iba kundi pupunta kina dakdak. Yan ang pinakagusto nila eh. Close kasi si Philip, si Alex, i-beach ka sa kasi Adam. Kaya pag sinabi kong punta kami kay tita dakdak niya, abtik kaayo eh. Ipaubos ko lang ito oh. Gamot to sa ubo nila eh. Hindi naman ganun kalala ang ubo ni Kuya Alex. Medyo okay na siya. Continue pa rin ang pag-inom niya nito. Magdala pala ako ng kalabo. That's why juicy. Uy, unsa na makadong? Bigyan ng medication. Vitamins. Ta? Anday, Philip ko. Bigyan medication. Walang mag-ubo si Philip. Ito lang siya o kunti. O, ito kuya ah. Awan mo, Kuya Alex ko. Este. Magbabacuum din ako at the same time. Wala naman antay sa ano ba? Labahan, hindi tapos yun. Kaya mga oras. Iyan ang pinakagusto nila ba? Mga biscuits. Kaya hindi sila masyadong kumakain. Ay, nako. Ang sa naman ito rin. Nag-reaching naman, oy. Hindi pa tapos akong mag-home vacuum. Ang daming ants dito ba o lumalabas? Galing to sa labas ba? May kunti kasi siyang butas dito, oh. Medyo malaki ba? Mas malaki pa sa butas sa tingin ko. Charot lang. Ants na maliliit, nangangagat talaga siya. Sobrang sakit. Oh, buti sana kung iba yung nangagat sa akin. Magsimula na ako magluto. Siyempre, isuot ko lang itong aking apron para hindi madumihan yung aking branded na damit. Galing pa naman ito sa UK. Okay ba? Mas matibay pa to sa relationship ninyo. Ayaw ko kasi madumihan yung damit ko ba. Kaya ganun ang ginagawa ko. Nagsusuot talaga ako ng apron. Ang pinakagusto ko sa apron na ito, mahaba siya oh. Parang dress ko na rin siya ka, no? Astig. Ito lang naman ang ingredients ko sa aking gulay na ginataan. Dahil ito bukas na. Ginamit ko kahapon ito sa chicken curry. And then may naiwan pang kunti. Then ito lang naman ang gataan ko. Since nawala akong kalabasa, potato ang gagamitin ko. Para-paraan lang ba? Then of course, yung sahog ko, ice cream. Joke lang. Chicken. Nilaga ako na to last night. Himay-himayin ko lang yan maya. Tignan nyo naman yung kaldero namin. Akala niyo sa Pilipinas lang nagtitipid ng kaldero? Dito din sa Slovakia, hindi namin ito tinapon. Mahal ang kaldero dito at wala kaming budget para lang bumili ng bago. Bali ng walang kaldero, basta may makain lang everyday. Hindi pa pinaka-importante, Diyos ko. Hindi ko na kailangan
bumili ng mga bagong gamit. Ay, nako. Ang importante, may bahay, may makain everyday. Sa akin na siguro kung mabutan ko 8 years, maghanap muna ako ng trabaho. Ayaw ko na mag-demand kay Vladimir. Malaki pa yung gastusin niya dito sa bahay. Hindi pa talaga siya tapos. Kaya pantry namin, nagiging pastry na. Anyway, hindi ako maglagay dito ng oil. Since na takot ako sa oil. Bawal pa pala sa akin. So, ang gagawin ko nito, i-ano ko lang to, pagsamasamahin ba? Mikos-mikos. Ihalo ko na lang to lahat. Sabagay, ano naman ito eh, oily naman to. Alam niyo kagabi, kumain ako ng chicken curry. Naku, sumakit ang aking gallstone. Ito lang pala eh. Yeah. Akala ko bumalik sa desk ko. Ito lang talaga ang happiness ko ba kapag kaharap ko na ang camera. Baga parang nakain nandito sa tabi ko. Ang mga bata, ayaw nila ng mga gulay. Ganito lang ginawa ko. Inuna ko na yung potato at saka onion. Ito, ilagay ko konti lang para hindi gumitin kaldero ba. Ito yung lutong tinamad. Well, hindi pa luto yung niluto ko. I-impacti ko lang ito. Ito yung pagkain namin, good for 1 week. And then, ito mga kape na ito, ibibigay ko kay Dakdak. Mga free lang naman ito eh, galing sa tinatrabahuan ni Vladimir. So, ibigay ko sa kanya. Bawal ako dito. I-impacti ko na lang ito eh. Hindi na ako mag-antay ng bukas pa. Sayang ang oras. Magtataka yun si Vladimir, ba't dami dito? Hindi na kayo babalik dito? Anyway, tapos na akong magluto. So, kailangan ko lang tapusin itong pag-vacuum ko. Hindi ko tinapos kanina dahil madumihan na naman ang ditong area na ito. Makalapang na ako magluto. At ang daming mga leftover somewhere down the road. Idaan lang natin to sa pakanta-kanta ang mga problema natin. Problema na yung mga ka. Gusto ko lang din ma-refresh yung mind ko ba dahil muntik na akong sasabog, Diyos ko. Dahil sa utang ko nakatanggong pa rin. Huwag ko kung mabayaran ko ba yun. Kuya Alice, do you want to go watch kay Mami? I want to win Unagi. Where? Unagi. Are you're going to the park? Ah, okay. I will stay here, Kuya, dobre? Chodźmy, Kuya. Why is it repair to Mommy? Because I don't know. Oh, do you love Mommy? Sige kami to. Hi. Alis kami bukas, so ipasyal muna daw sila sa park. Dito lang ako. Kasi kailangan ko itong tapusin. Maglinis pa ako. Dapat malinis ang bahay. Ahoy, Mami. Come. Ahoy, Tita Tatak. Tita's Titus. Papa's lunch. Aha. Sige. Hold here. Gustong-gusto niya ito. Gawin. Sige. Okay. Uy! Ayaw itang pagdulaan na dong. Nagitubo na. Pwede ito. Hold here, Kuya. Ito. Dobre. Ops. Umali. Tapos ito yung kakainin ko for lunch. Umalis na ang mag-ama. Pumunta daw sila ng Nitra Park. Yung pinuntahan namin dati, doon pa rin sila pumunta. Ganyan yan si Vladimir. Alam niya na wala kami dito good for 1 week. Pinasyal niya si Philip at saka si Alex. Nag-spend siya ng time sa kanilang dalawa. Ganun niya kamahal yung mga anak namin. Mas love pa niya yung anak namin kaysa akin. Selos naman si Akit. Nakipag-competing siya sa mga anak namin eh. Kain. Masarap. Makalimutan ko talaga yung pangalan ni Vladimir nito ba. Hindi na ako magra-rice dahil may potato na dito. Carbo na to eh. Ito lang ang kinakain ko. Simple lang. As long as na hindi gutom ba. Hindi magkuto yung sikmura. Tingnan nyo dito. May ginawa si Vladimir. Tinapos niya ang kanyang trabaho nung nakaraang araw pa ito. Pero tumigil siya sa kanyang work dito. Nag-spend siya ng time sa mga anak namin. Siya mismo ang nagsabi sa akin kanina na ipapasyal daw niya yung mga bata
sa park. Ayan, oh. Ito na yung sinimulan niya kanina, ha? Iniwan talaga niya. Oh, ayan. Itong butas na ito, papunta ito ng Apopong. Charot lang. Ito, papunta yan dyan hanggang doon sa malaking butas na iyon. Ikukunik niya yan doon. Pero sa ngayon, mga trabaho niya, pending muna. Sabi ko sa inyo kapag ang mga bata ang aalis, gagawa talaga yan si Vladimir ng time at maghahanap siya ng paraan. Kaya napakaswerte ni Philip at saka ni Alex dahil si Vladimir super duper mapagmahal na ama at wala akong problema sa kanya about sa mga bata. Ang kinainisan ko lang sa sobrang overprotective na niya, nasubrahan na, minsan nasakal na ako ba. Hindi ako sanay sa pagkaano niya ba, sobrang caring. Hindi lang ako sanay dahil nasanay akong malayo sa aking parents, sa mga kapatid ko, tapos hindi ako umaasa ng tulong. Kumbaga hanggat maaari gumagawa ako ng paraan, and then isa lang kasi ang hinihingian ko ng tulong, yun ay walang iba kundi si God. Kaya praise the Lord. Hindi tutulong yan si God kung hindi ka gumagawa ng hakbang. Di ba may kasabihan na lihok tao kay ikaw akong tabangan. Ang style ko kasi, kumbaga yung family, dyan lang sila. Pero yung umaasa, mag-rely, hindi ako sanay sa ganun. Nabuhay akong independent. Siguro yung pagka-caring ni Vladimir sa akin, parang sumusubra na ba mga anak ko, na-spoiled na sa kanya. Then every time na may hingiin yung mga bata, maibigay niya yung kaya lang niya. Then ako lang yung minsan, sumusumpong ba, wala na sa ayos, nagagalit na ako. Minsan nga, misinterpret ko yung pag-care niya ba. Sinasabi ko sa kanya, nasubrahan ka na, tapos sakal na ako sa mga ginagawa mo. In short, hindi ako sanay na may mag-care sa akin. Ang pinaka-center sa buhay ko, walang iba kundi si God. Yun lang talaga masabi ko sa inyo. Tingnan niyo sa mga nangyari sa akin. Makapit pa rin ako sa kanya. Dahil alam ko, one day, ibibigay niya sa akin yung right time na pabayaran ko talaga yung utang na nakatanggong. Hanggang ngayon, hindi pa mawala sa aking isipan. Para lang siyang linta na nakadikit. Ito na yung pandikuko na na-bake ko. Dadalhin ko ito kinadakdak. Sinadya ko itong mag-bake para sa mga anak din niya. Para may makain sila ba. Then titikman ko ito. Pandikuko yan. Mala, Simply Mards. Parang nasa Pilipinas lang eh. Masarap. Masarap to sa kape. Ang laki ng pagkagawa ko. Ito na yung mga damit namin na dapat lang dalhin. Tuloy na yung pag-alis namin bukas. 7 days kami doon kinadakdak magstay. Ito lang talaga ang magiging bakasyon lang namin ni Philip at saka ni Kuya Alex. Last year, nagbakasyon din kami sa kanila. Siya lang kasi yung friend ko dito sa Slovakia na medyo malapit. Yung iba, sila Aiza, yung iba pa, malayo, sobra, 1 hour, mahigit. Minsan pa nga, 2 hours. Kaya hindi namin kaya yun at si Vladimir, ayaw din niya mag-drive na malayo. Kasi no choice kami, kundi si Dakdak lang. And then, mga anak kasi namin, close na sila ba. Request din ito ni Kuya Alex, na gusto daw niya din doon mag-stay kina Dakdak. Kaya ito, kailangan nang i-impake lahat ng mga gamit. Ganito ang ginagawa ko para wala na akong makalimutan. So, kailangan ipasa ko na ito bukas. Yun na lang mga anik-anik ang kailangan kong i-impake. So, at least ito, maka-impake na ba? Ito lang naman ang mga damit na good for 7 days. Binibilang ko na yung mga t-shirt nila ba? Kaya hindi na talaga mapigilan yung pag-alis namin. Kailangan ko na itong i-impake para wala na makalimutan ba? Ang paglagay ko nito ng mga gamit namin, niro-roll ko para makonsume talaga lahat ng space. Ganyan lang ako mag-impake. Tinuruan ako nito ng kapatid ko na dapat daw i-roll yung mga damit. So ngayon, nagka-idea na ako. Ito na yung luggage na dadalhin namin bukas. Ready na ang lahat. Then, ito lang. Ready to go na. Bye, Slovakia!